Sinasabi nila na ang pag-ibig daw ay parang hangin, hindi nakikita pero nararamdaman. Pero para sa akin, ang pag-ibig ay parang anghang ng sili sa Bicol Express. Masarap sa simula, pinagpapawisan ka sa gitna. Pero pagdating sa dulo, mahapdi sa sikmura. Minsan ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagtatago ng dalawang pusong nakalaan. Minsan ito ay tungkol sa dalawang taong nagtagpo sa maling pagkakataon, sa maling sitwasyon, at sa isang silid kung saan ang tanging maririnig mo lang ay ang tibok ng pusong pilit itinatago ang kalampag ng mundong hindi kayo matanggap. Ako si Berto. Kung titingnan mo ako, mukha lang akong ordinaryong lalaki na mahilig mag-gym pero tamad mag-cardio. Nagtatrabaho ako bilang isang graphic designer. Kaya ang buhay ko ay umiikot lang sa kape, deadline, at ang lihim kong pagtingin sa kaisa-isang lalaking nagpapatigil ng mundo ko, si Enrico. Si Enrico ay ang definisyon ng perfection na may halong panganib, matangkad, moreno, at may mga matang tila nangungusap kahit hello lang ang sinasabi. Ang problema, straight siya. O, yun ang akala ko. At ang mas malaking problema, magkapit-bahay kami sa isang lumang apartment na manipis pa sa pasensya ko ang dingding. Isang gabi habang nag-i-edit ako ng video, nakarinig ako ng malakas na katok sa pinto. Berto, buksan mo to, pare. Nakalimutan ko yung susi ko, naiwan sa loob. Sigaw ni Enrico. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ng isang basang-basang Enrico. Nakatapos lang yata mag-basketball at naligo sa ulan. Ang t-shirt niyang puti ay bakat na bakat ang kanyang dibdib. Yung tinatawag nilang pandesal na tila bagong hango sa pugon. Pasok ka muna, sabi ko. Habang pilit na, iniiwas ang tingin sa tumutulong tubig mula sa buhok niya patungo sa leeg niya. Salamat pare. Nakakahiya talaga. May duplicate key naman ako sa office pero bukas ko pa makukuha. Pwede bang dito muna ako makitulog? Kahit sa sahig lang. Sabi niya habang pinupunasan ang mukha niya. Sa sahig. Ano ko, landlord? Malupit na landlord, ganun. Doon ka na sa kama ko. Malaki naman yun eh. Sagot ko. Mali. Maling-mali, Berto, yung gagawin mo kapag magkatabi na kayo. Wika ako sa sarili ko. Sigurado ka? Baka makaabala ako sa trabaho mo. Sabi ni Enrico sabay lapit sa akin. Naamoy ko ang halo ng ulan at ang panlalaking perfume niya na nakakalasing. Hindi. Okay lang. Sanay naman ako mapuyat. Tugon ko. Habang naghahanda kami matulog, hindi ko mapigilang napansin ang bawat kilos niya. Ang paghubad niya ng basang damit, ang pag-unat niya ng kanyang mga braso, ang bawat galaw niya ay tila isang kumpas ng musika na ako lang ang nakakarinig. Nang nakahiga na kami, madilim ang silid. Tanging ang ingay lang ng electric fan ang namamagitan sa amin. Pero sa kabila ng katahimikan, narinig ko ang mahinang boses niya.
Berto, sa tingin mo, pwedeng magmahal ang dalawang tao kahit alam nilang mali? Tumibok ng mabilis ang puso ko at ang sabi ko, depende kung anong mali ang tinutukoy mo, Enrico. At ang sagot niya, yung mali sa mata ng iba, pero tama sa nararamdaman mo. Bago pa ako nakasagot, naramdaman ko yung kamay niya na dahan-dahang dumapo sa braso ko sa ilalim ng kumot. Isang simpleng haplos pero ang hatid ay parang kuryenteng gumagapang sa buong katawan ko. Ito ba yun? Ang simula ng kalampag na wawasak sa tahimik kong buhay? Nanigas ako. Ang kamay ni Enrico sa braso ko ay parang uling na nagbabaga. Mainit, nakakapaso, pero hindi ko gustong alisin. Sa isip ko baka nananaginip lang siya, baka akala niya ako yung unan niya. Pero nung maramdaman ko ang dahan-dahang pagpisilan niya, alam kong gising na gising yung diwa niya. Berto, bulong niya. Mas malalim yung boses niya ngayon na parang galing sa ilalim ng lupa. Bakit, Rico? Sagot ko, napilit pinapakalma yung boses ko kahit ang puso ko ay parang tambol sa piyesta na humahataw sa kaba. Minsan, ang hirap maging yung inaasahan ng lahat. Sabi niya ng dahan-dahan siyang tumagilid pagharap sa akin. Sa dilim ng aninag ko ang kislap ng mga mata niya at ang sabi pa niya, ang hirap magkunwari na okay lang lahat, na tuwid ang lahat, habang sa loob mo may gusto kang isigaw pero natatakot ka. Hindi ako nakasagot. Gusto kong sabihin na pareho tayo. Pero pinigilan ko yung sarili ko. Ayoko mag-assume. Mahirap na. Baka mamaya, hugot lang pala to tungkol sa utang o sa trabaho. Pero biglang gumalaw yung kamay niya mula sa braso ko. Dumaos-dos, pababa sa bewang ko. Hinila niya ako palapit sa kanya. Ang init ng katawan niya ay tumatagos sa manipis kong sando. Rico, ano ginagawa mo? Tanong ko na halos pabulong na lang dahil sa kinakapos na ako ng paghinga. Gusto ko lang makasiguro kung totoo to. Sagot niya. At doon na nagsimula ang tunay na kalampag. Hinalikan niya ako. Hindi yung parang sa pelikula na mabagal na may background music. Ito ay yung gutom, puno ng pagtitiis at may halong desperation. Amoy alak at doon ko lang napagtanto na uminom pala ang loko bago pumunta sa akin. Pero kahit may impluensya ng alak, ang bawat haplos niya ay tila may mensahe. Napadako yung kamay ko sa likod ng leeg niya. Napakapit ako ng mahigpit habang ang katawan namin ay nagsisimulang mag-adjust sa isa't isa. Ang kama kong luma ay nagsimulang gumanap sa papel nito. Ang bawat galaw namin ay may kaakibat na krik-krik, kalampag ng kama. Ang ingay ng kama mo. Biro niya sa gitna ng paghingal pero hindi siya tumigil sa paghalik sa leeg ko. Kasalanan mo yan. Ba't kasi dito ka pa nakitulog? Sagot ko ng mahina. Napilit na nilalabas yung tensyon sa pamamagitan ng joke.
Pero nawala yung tawa ko nang tinitigan niya ako sa mata. Berto, secret lang to ah. Walang pwedeng makaalam kahit bukas, kahit kailan. Tayo lang sa loob ng silid na to. Doon ako medyo natauhan. Ang sakit pala pakinggan. Parang kinuha niya lang ang langit pero nilagyan niya ng limitasyon. Parang pinatikim ka ng masarap na ulam pero bawal mong sabihin sa iba ang recipe. Sa gabing yun, sa gitna ng pawis at nagkakabangga ang damdamin, nangyari ang hindi ko inaakalang mangyayari. Ang bawat kalampag ng kama ay tila bilang ng mga segundong ninanakaw namin sa mundo. Punong-puno ng pagnanasa pero may kaakibat na bigat sa dibdib. Nang matapos ang lahat, nakahiga kami. Parehong hinihingal habang nakatingala sa kisame. Rico, paano kung malaman nila? Wika ko. Tumahimik siya ng matagal at ang sabi niya, hindi nila malalaman kasi hindi naman tayo. Hindi naman pwedeng maging tayo. Nagising ako sa amoy ng bagong luto na bawang at sinangag. Sandali akong nalito. Nananaginip ba ako? May asawa na ba ako? Pero nang maramdaman ko ang hapdi sa likod ko at ang gulong-gulong kumot, naalala ko ang lahat. Ang bawat kalampag kagabi. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Enrico. Nakasuot ng malinis na polo. Maayos ang buhok at parang hindi siya ang taong bumubulong sa akin ng dito lang ako totoo. Kagabi. Oh, Berto, gising ka na pala. Nagluto ako. Pambayad sa pagtulog ko rito. Masigla niyang sabi. Ang boses niya ay normal. Sobrang normal na nakakairita. Salamat Rico. Napuyat ka ba? Tanong ko. Sinubukan kung may mahuhugot akong emosyon sa kanya. Medyo, pero sulit naman, di ba? Sabay kindat sa akin habang naglalagay ng kanin sa plato. Yung kindat na yon, hindi ko alam kung flirting o nangaasar lang siya. Habang kumakain kami, biglang may kumatok. Malakas, sunod-sunod. Enrico, andiyan ka ba? Sabi ng guard, dito ka raw tumutuloy. Boses ng isang babae. Si Vanessa, ang ideal girl na laging nalilink kay Enrico sa mga kaibigan namin. Biglang naging estatwa si Enrico. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Berto, please, huwag mong babanggitin yung nangyari kagabi. Please. Binuksan ko yung pinto. Pumasok si Vanessa na parang bagyo. Rico, akala ko kung napano ka na. Bakit dito ka natulog? Ang baho naman dito, amoy pawis at luma. Natawa ko ng pilit at ang sabi ko, pasensya na, Vanessa. Lalaki ang nakatira rito, hindi floral shop. Anyway, Rico, tara na. May brunch tayo kasama yung mga barkada. Di ba napag-usapan natin na ipapakilala kita sa pinsan ko? Bagay kayo nun. Sabi ni Vanessa habang hinihila yung braso ni Enrico. Tumingin si Enrico sa akin tapos kay Vanessa. At ang sabi niya, oo nga pala,
Sige Berto, una na kami. Salamat ulit sa pagkupkup sa akin. Tumalikod sila. Habang naglalakad sila palayo sa hallway, narinig ko ang tawa ni Enrico. Yung tawang pangbarkada. Yung tawang walang tinatago. Samantalang ako naiwan sa pinto. Amoy bawang at pusong parang dinaanan ng pison. Doon ko napagtanto, si Enrico ay may dalawang buhay. Sa gabi, sa loob ng 4 na sulok ng silid ko, siya yung Rico na marupok at mapusok. Pero sa labas, siya si Enrico na pambato ng bayan. Ang lalaking pangarap ng bawat babae. Nang hapon na yun, nakatanggap ako ng text galing sa kanya. At ang sabi niya, "Sorry kanina. Alam mo naman yung sitwasyon ko pero pwedeng bumalik mamayang gabi. Namiss ko agad yung kalampag ng kama mo eh." Gusto kong magalit, gusto kong sabihin na hindi ako drive-thru na pwedeng puntahan kapag gutom lang siya. Pero, tangina, ang puso ko, ang bilis ng sagot. Dala ka ng bira at siguraduhin mong walang nakakakita sa'yo. Ang sagot ko sa kanya. Alam ko, papunta na to sa kapahamakan. Ito ay parang paglalakad sa alambre. Masarap habang balanse pero sa isang maling hakbang lang, lagap pa kami sa semento. Dumating si Enrico ng mag-aalas 11 ng gabi. May dalang 6 na bote ng beer at isang supot ng chicharon. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nakangiti. Pagpasok pa lang niya, isinandal na niya ako sa pinto at hinalikan ng mariin. Amoy usok siya ng sigarilyo at mamahaling pabango. Ang amoy ng mundong ginagalawan niya sa labas. Pero ang halik niya sa akin lang. Rico, dahan-dahan. Baka may makarinig. Bulong ko habang pilit na humihinga sa pagitan ng mga halik. Hayaan mo sila, Berto. Pagod na ako. Pagod na ako maging ideal guy sa harap ni Vanessa at ng pamilya ko. Sabi niya habang tinatanggal ang kanyang korbata ng padaskol at ang sabi pa niya, "Dito lang ako nakakahinga ng maluwag eh." Naupo kami sa sahig sa tabi ng kama. Nilaklak namin ang beer na parang tubig. Habang tumatagal, mas lumalalim ang usapan. Hindi na to yung laro-laro lang. Ramdam ko yung bigat ng bawat haplos niya sa aking balat. Berto, alam mo ba, pinipilit ako ni Papa na mag-propose kay Vanessa sa susunod na buwan. Birthday na kasi ni Vanessa eh. At yun daw yung best na regalo. Sabi niya sabay tungga ng bira. Nanigas ako at natanong ko, anong sabi mo? Wala. Tumawa lang ako. Pero sa loob-loob ko, ikaw yung naiisip ko eh. Ang gulo, di ba? Ang gulo-gulo ng buhay ko. Wika niya. Bigla niyang hinubad yung kanyang polo at sa ilalim ng madilim na ilaw ng lampshade, ang kanyang katawan ay tila isang obra maestra ng pagnanasa. Inilapit niya yung mukha niya sa akin. Ang init ng hininga niya ay tumatama sa labi ko.
Berto, gawin natin ulit. Yung mas matindi. Yung kahit bukas, mawala yung lahat. Alam nating naging totoo tayo ngayong gabi. At doon muling nabulabog ang katahimikan ng gusali. Ang kalampag sa silid ay mas naging mapangahas. Ang bawat pag-ungol na pilit sinusupil ay tila musikang nagmumula sa dalawang taong nagmamahalan sa gitna ng bawal. Sa bawat pagdikit ng aming mga balat, tila nakakalimutan namin na sa labas ng pintong ito, magkakilala lang kami. Pero hindi kami tayo. Nang nasa gitna na kami ng rurok, biglang may kumatok ng napakalakas sa kabilang dingding. At ang sabi, "Hoy, ang ingay nyo. Matulog naman kayo. May trabaho pa bukas." Napatigil kami, nagkatinginan, at sa halip na matakot, bigla kaming natawa ng mahina. Isang tawang puno ng pait at saya. "Kailangan na nating lagyan ng grasa tong kama mo, Berto." Biro ni Enrico habang pinapahid ng pawis sa noo ko. Pero matapos ang tawanan, bumalik ang lungkot sa kanyang mga mata. "Berto, paano kung ito na yung huling beses? Paano kung hindi ko na kayang panindigan to?" Hindi ako nakasagot. Hinawakan ko lang yung kamay niya ng mahigpit. Alam ko yung sagot pero ayoko marinig. Ang bawat kalampag ay may katapusan at yung amin, papalapit na sa huling yugto. Isang linggo yung lumipas na hindi nagpapakita si Enrico. Ang tanging balita ko sa kanya ay galing sa Facebook. Mga litrato nila ni Vanessa sa isang mamahaling restaurant. Nakangiti siya pero alam ko yung ngiting yun, fake. Yung ngiting pang display lang sa sala. Hanggang sa isang gabi bumalik yung kalampag sa pinto ko. Pero hindi ito masigla. Mahina, parang sumusuko. Pagbukas ko, bumungad si Enrico na gulo-gulo yung buhok at may hawak na maliit na pulang kahon. Pumasok siya nang hindi nagsasalita at naupo sa gilid ng kama. "Berto, ibinigay na ni Papa to sa akin kanina. Para kay Vanessa. Bukas yung party. Inaasahan nilang luluhod ako sa harap ng lahat." Sabi niya habang binubuksan ng kahon. Isang kumikinang na diamante. Isang singsing. Tumayo ko sa harap niya. Pilit na hindi tumitingin sa singsing na wawasak sa amin. "Anong gagawin mo, Rico? Bakit ka nandito?" Bigla siyang tumayo at niyakap ako ng sobrang higpit. Parang nalulunod na humahawak sa salbabida. "Ayoko, Berto eh. Ayokong gawin to pero yung pamilya ko, yung negosyo ni Papa, nakasalalay sa pagsasama namin ni Vanessa. Sabi ni Papa wag ko raw silang ipapahiya na ako yung inaasahan nilang magpapatuloy ng pangalan namin." "Kaya ba nandito ka? Para magpaalam?" Maramdam ko na yung pait sa lalamunan ko. Gusto ko lang maramdaman ulit na ako si Rico eh. Yung Rico na mahal mo, hindi yung Enrico na
kailangan nila. Bulong niya sa akin. Sa gabing yun, ang kalampag sa silid ay kakaiba. Hindi ito puno ng saya o laro. Ito yung puno ng desperasyon. Bawat halik niya ay tila gustong sipsipin ang lahat ng alaala ko para dalahin niya sa buhay na pipiliin niya. Bawat haplos ay may kasamang bigat ng 1,000 patawad. Pero puno ng luhang humahalo sa pawis. Sa gitna ng dilim sa ibabaw ng lumang kama, tila sinusulat namin ng huling kabanata ng isang kwentong hindi kailanman pwedeng ilathala. Berto, mahal kita. Sabi niya sa gitna na paghingal. Mahal mo ako pero mas mahal mo yung dangal mo. Mas mahal mo yung pangarap ng tatay mo kaysa sa atin. Diretsahan kong sagot. Tumigil siya at tiningnan niya ako. Ang sakit sa mga mata niya ay sapat para durugin ang puso ko ng pino. Hindi siya nakasagot dahil alam niyang tama ako. Nang madaling araw na habang tulog siya, pinagmamasdan ko yung mukha niya sa huling pagkakataon. Kinuha ko yung singsing sa lamesa. Tiningnan ko yung kinang nito at ibinalik sa kahon. Ang kinang ng diamante ay ang kadilimang babalot sa aking bukas. Umalis siya bago sumikat ang araw. Walang goodbye. Tanging isang lukot na papel sa unan ko na may nakasulat na, sana sa ibang buhay, tayo ang tama. Dumating yung araw na kinatatakutan ko. Ang grand birthday party ni Vanessa sa isang sikat na hotel. Hindi ako imbitado pero sapat na yung social media para saksakin ako ng paulit-ulit. Nakita ko sa live stream ng isang kaibigan ko. Nandun si Enrico, nakasuot ng puting tuxedo, mukha siyang prinsipe. Pero yung mga mata niya ay tila pagod na sundalo. Lumuhod siya. Inilabas yung pulang kahon. Isinuot ang singsing kay Vanessa habang nagbubunyi ang lahat. Ang hiyawan ng mga tao ay tila sampal sa mukha ko. At ang sabi nila, bagay na bagay, perfect couple. Gusto kong sumigaw sa screen na hindi nyo siya kilala. Hindi nyo alam kung paano siya humahalinghing sa bisig ko. Hindi nyo alam kung yung tunay na kulay ng kaluluwa niya. Pero nanatili akong tahimik sa madilim kong silid. 1 linggo matapos ang engagement, muling may kumatok. Sa pagkakataong ito, hindi ko binuksan agad. Alam ko yung katok na yon. Matapang pero may halong kaba. Berto, pakiusap, huling beses na to. Boses ni Enrico mula sa labas. Binuksan ko yung pinto. Pumasok siya at sa unang pagkakataon, hindi siya dumiretso sa kama. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. Magpapakasal na kami sa susunod na buwan. Lilipat na kami sa bagong kondo na regalo ni Papa. Sabi niya na hindi makatingin sa akin. Bakit ka pa andito, Rico? Para ipamukha sa akin na talo ako? Tanong ko. Yung boses ko, basag na. Nandito ako kasi hindi ko kaya eh. Gusto ko lang ng huling sandali, yung huling kalampag na dadalahin ko sa impyernong papasukin ko.
at bigla siyang lumapit at niyakap ako. Naging mapusok ang gabing yun. Mas matindi sa lahat ng nauna at halos bayolente sa pagnanasa. Parang sinusubukan naming ubusin ang lahat ng pagmamahal na meron kami sa loob ng ilang oras. Sa bawat galaw ng kama ay tila nagmamakaawa na huwag mo nang sumikat ang araw. Pero sumikat pa rin ang araw. At sa pagkakataong ito, ako yung unang nagising. Pinapanood ko siyang magbihis. Isinuot niya yung kanyang mamahaling relo. Inayos yung kanyang buhok at naging si Enrico muli. Berto, tawag niya bago siya lumabas. Huwag ka nang lumingon, Rico. Sige na, lumakad ka na. Sabi ko, habang nakatalikod sa kanya. Narinig ko yung pagsasara ng pinto. Ang huling kalampag. At doon sa gitna ng katahimikan ng aking silid, doon ko lang hinayaang pumatak ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. 5 taon na yung lumipas. Minsan, nakakakita pa rin ako ng mga post tungkol sa the perfect couple. May 2 na silang anak. Mukhang masaya si Enrico sa mga litrato. Mataba na ng konti. Mukhang respetadong negosyante. Pero kapag tinititigan ko yung mga mata niya sa litrato, alam ko yung totoo. Yung kislap na nakita ko sa loob ng silid ko noon. Wala roon. Nakalipat na rin ako ng apartment. Hindi na luma yung kama ko. Hindi na ito kumakalampag sa bawat galaw ko, pero tuwing hating gabi, kapag bumabalot yung katahimikan, tila naririnig ko pa rin yung boses ni Rico. Sana sa ibang buhay, tayo ang tama. Ang pag-ibig ay hindi laging sapat. Minsan, ang tadhana ay parang pader na kahit anong lakas ng kalampag mo, hindi ito matitibag. Pinili niya ang kaligtasan ng isang kasinungalingan kaysa sa hirap ng isang katotohanan. At ako, pinili kong mabuhay sa alaala ng isang lalaking minahal ko sa dilim. Pero hindi ko makakasama sa liwanag. Sa mundong ito, may mga kwentong sadyang walang happy ending. At ang kwento namin ni Rico, isa lang itong magandang kalampag na tuluyan ng naging katahimikan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.